sabi niya, hindi, ako sa tingin ko, niya, si Kong Dante ang talagang nagsubo, nakiusap sa TRICOM para imbitahan itong si Atty. Ito yan. Puro lang sila, puro lang tignan natin itong ibubunyag ni Kong Marcoleta, yung si Castro na convicted. Haka-haka. Ngayon mapapansin ng mga kababayan natin kung sino lang ang nagsasabi ng totoo. Ayun. Pati nga yung motion ko hindi tinanggap dahil hindi ako member, di ba? Oo nga, oo. Pero Contempt. makikita mo doon sa isang komite, yung Congresswoman Franz Castro, hindi na siya membro doon, pero siya yung nag-motion para ipakulong yung Zulaika Lopez. Ay, hindi ba siya membro doon? Hindi siya member Pero tinanggap. Hindi ba tag-apiran pa nga sila ng mga miyembro, Pero chairman? hindi siya, alam ko hindi siya member doon eh. Ganun ba? Kinongratulate nga siya. Checkin nyo kung member siya ng good government. Ganun ho ba? Bakit hindi nyo ba pwedeng i-check? Ay, check ko natin yan. Committee on Good Government, tapos ipakikita ko sa inyo, Oo. bago tayo magtapos, Opo. na siya mismo ay pinayagan na mag-motion. Tinanggap ko. Napanood natin yun eh. Opo. So makikita mo ngayon kung sino yung inconsistent. Pa-check mo doon sa ating staff. Pag kayo hindi pwede. Kung miyembro siya ng good government. Good government yun, hindi ba? Opo. Nung si Zulaika Lopez pinakontempt niya. At pagkatapos nga i-contempt niya, umakyat siya doon sa may podium. Dapat nagkamayan pa sila. Kasi may nagsabi sa akin na hindi siya member. Ako naman, marami akong ginagawa. Hindi ko na-chinek. Kaya May nagsabi, may bubuit ka pala kung baka gusto nung check-in. Check naman yan. sa avatar ni Nelson. Marami pa naman panahon eh. Kung habang niyahanda po ni Direk yung video na ipakikita natin, Kong. ayan na. Binabanggit namin na video nung nag-motion si Congresswoman Franz Castro Nelson para i-cite in contempt. Ito pong si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff, Undersecretary ni Vice President Sara Duterte. Inday Sara. Kahit hindi siya miyembro ng committee na ito. Ayan. Panoorin nga natin. Sige nga. I move that he be cited for contempt. Uy, ako yan Hinigilan nila yan, sinave nila. Hindi po Gulat pwedeng ako yan Mr. Chair, may I... Dahil Fortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So tandaan ninyo, hindi raw siya member ng committee kaya hindi siya pwedeng mag-contempt. he cannot move any motion regarding this issue. You remember this, guys. Franz Castro cited in contempt itong si Atty. Zulaika Lopez, okay? Yung Chief of Staff ni VP Sara. Okay. Nakita ninyo, take note, Committee on Good Governance and Public Accountability. Itong particular na hearing na ito. May I move to cite Atty. Lopez in contempt, Mr. Chair. Diba? Unfair. Ngayon, tignan natin kung kasama nga ba si Franz Castro sa committee na ito. Ayan po, Good Government and Public Accountability. Ang head chairperson si kasama. Tingnan nyo Kahit kayo na mag-check, hindi talaga kasama si Castro dyan sa Good Government and Public Accountability na yan. Hanapin natin kung merong Castro dito. Ayan, Vice Chairperson, Abante, Pimentel, Acop, Yap, Remu. Kita ba kayong Franz Castro dito? So ngayon, balik tayo sa sinabi ni na hindi daw siya member. Ngayon natin. Ayun, okay na. Salamat dun sa content creator na gumamit din. Salamat din sa pag-feature. Punto na yun po. Baka sabihin, di ating in-acknowledge. Hindi, ako, kaya pinasinag gusto ko nga ipaalam. Yung punto lang, opo. Kahit Punto. Ibang tao ay nakakaalam din ng katwiran. At ako'y masaya kahit hindi na ako'y nagpunto noon kasi kaysa makipag-away na naman ako sa kanila, akala nila palagi na lang ako nagpapabida. Ayan, mismong sila na. Tama yung point ni Kong Marcoleta dyan hindi naman po pwede na palagi na lang siya yung nagdedepensa, di ba? Kasi sasabihin, syempre bias ka nasa Congress ka syempre, pero pag manggagaling sa iba or sa labas, ibang tao, ayan, hindi po fake news yan. Kayo na mismo ang mag-search. Sa House of Representatives, meron yan, committee. Tignan nyo yung committees, makikita ninyo yung iba-ibang mga committees dyan, Good Governance and Public Accountability. Wala si Castro dyan. Hindi po fake news yan.
Ha? nakita at nakapansin. So ang gusto na natin palutangin sa punto na ito, Kong, kayo nung nag-cite in contempt doon sa isang Vlogger. abogado, sa vlogger, ang naging katwiran sa inyo, hindi pwedeng tanggapin yung motion ninyo sapagkat hindi kayo miyembro ng TRICOM. Pero mula doon, sinabi ko na, okay, kung halimbawa, inakala lang hindi ako miyembro, pwede bang isa man lang sa inyo? Sa aking mga kaibigan dito. Wala din. Kasi gusto ko lang silang testingin. Wala din. Pati si Johnny Pimentel, Kong, hindi biglang nag-iba kulay yun. Wala. Pare-pareho. Ganun pala, no? So, ganun pala nangyari. Kumbaga, tinesting niya. Siyempre, hindi naman natin alam na magkakatabi naman sila dun, di ba? So, halatado na sinave nila yung vlogger na yun. Vlogger ni Tamba yun eh. Kaming magkakaibigan doon. Nasa nakako yung mga kaibigan ko, di ba? Yun lang muna yung inano ko. Kaya tuloy ang naging sabi doon ng ibang vlogger doon. Nakita nyo na niya, si Kong Dante, pahiya sa kanyang mga kasamang mambabatas. Punta-punta doon, hindi naman pala miyembro. Magpapasite on contempt pala. Si Castro. Ganun din pala yung gawain. Ako sa tingin ko, hindi ho nakakahiya ang Kong Dante doon eh. Mukhang sa lahat ng yun, sila ang nagkaroon ng katapangan sa ginawa yung Kong eh. Di ba? Hindi Saka yun, si Castro nga pinayagan nila. Akala siguro nila tayo hindi nanonood. Kaya dapat yan, tama, i-private nila yan para hindi natin makita. Pero, syempre tayo as spectator dito sa mga pangyayari na to, natatandaan at nakikita natin yan. Syempre si Kong Marcoleta during that time, hindi na niya matandaan or wala na sa isip niya. Parang tinanggap na rin niya na, sige na nga, hindi ako committee. Ang problema doon, hindi ba doon sa kay Castro for example or sa iba sa mga Quadcom, kung hindi tatanggapin naman ng isa, pwede namang mag-motion yung iba. Pero dito, ni isa walang sumaklolo kay Marcoleta. Yun yung pamamahiya sa buong Congress. kahiyan ako nangyari doon. At saka alam ko kasi mapapansin din ng taong bayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. At kung sino ang tapat sa kanila. Pero, yun na nga, nung nag-motion, nauna doon, ay nag-motion yung Franz Castro. Baka hindi alam kong Blue Ribbon. ni Congressman Chuba na hindi miyembro si Franz Castro. Alam nila. Alam nila yun. Bastahan sila eh. Kung hindi naman sila masyado madami. Nag-appearan pa nga sila, di ba? Hindi nila malaman ng mga miyembro. Kasi doon sa una, naalala ko yung hearing na yan Kung hindi niya alam, para rin siyang si Tariela. Kasi naalala ko yung hearing na yan, Kong, kaya yun yung time na hindi kayo tinanggap sa listahan, di ba? Sabi niyo, nagpapalista yung staff ninyo, hindi kayo tinanggap kasi hindi na raw kayo miyembro. Pero nung i-depensa ko uli yun, sabi niya, sige, sasama kita. Sasama ko na po. Sila eh. Pero hindi ko na sila awayin tungkol dyan. Hinahayaan ko na lang ang taong bayan. Dating ng panahon, makikita kagaya ng pagkakataon na ito. Ipinakita natin, at least, malilinawan sila ngayon. Talagang double standard ito, Kong, ano? Double standard. Malinaw So, malinaw yun na itong yun. bagay na ito. Kampihan sila eh. Kampihan. Si Castro mismo ang kumakampi doon sa vlogger na yun. Pero siguro kung siya yung halimbawa na-vlog ng ganon. Baka siya na naman ang nag-motion doon na i-cite in contempt yun eh. Kasi nung tinatanong niyo yung vlogger na yun, Kong, sumisingit po si Congressman Franz Castro. Kapag sila wala nang walang no second emotion, ayan, approve ka agad. Daw Julie seconded, approve. Ganun yun. Pero sa kanila, nag-break sila 1 minute break session tapos wala pang 1 minute pagbalik sabi, ay hindi ka kasi member Kong. Na parang parliamentary Ibig sabihin kung hindi pwedeng mag-motion na hindi contempt, ang isang hindi miyembro sa isang komite, yung pala pagkakakulong nung attorney na yun, yung babae, Sulaika. ay walang Illegal. basihan. Walang Hindi basihan. ba? Kasi yun nga pinagbulan ng lahat ng yun, di ba? Yun nga, pinagbulan eh. Nagkaguluhan. Ay, nako. So, walang basihan pala yun. Si Zulaika, pwede palang magsampa ng kaso si Attorney Zulaika. Kasi hindi miyembro ng committee yung nag-contempt sa kanya. Talaga naman. Di ba? Gusto nilang magpakulong. I-call out nga natin si VP Sara at saka si Attorney Zulaika. I-call out natin na walang basihan pala yung pagkulong-kulong sa kanya. Doon pang
doon pa nangyari yung pangbastos kay VP Sara. At si VP Sara pang kinasuhan kuno ng ayun tuloy na dismiss. Kahit na yung katwiran ay walang basihan. Walang katwiran talaga eh. Nako. Paano nga natin, nandiyan na yan ko, ano? Ito na hong pagkakataon. Kaya natin pinakita yan. Ang pinaka-importante dyan, malaman ng mga kababayan natin, sila mismo, madistingge nila. Oo nga, no? Tama pala si Kong Dante. Di ba? Mali pala. Isipin mo, sasabihin nila, hindi ako member. Samantalang yung hindi member na yan, hindi pinagbigyan. Kong, meron pa tayong 15 minutes. Meron pa isang puntong pinalutang. Kasi ngayon po, bukod sa impeachment, ang pressure ngayon, dalawa. Para wag ka nang dumaan sa impeachment, gaya ng ginawa kay Gutierrez. So, okay na yun. Ayan, at least may ibinunyag si Kong Marcoleta, yung isang vlogger. Isang vlogger na Jojo de Guzman ba yun? Ang daming alam. Nagmamagaling kasi yun eh. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli.